Hello Global Family! Maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. So ready na ho ba kayo to receive the word of God? Amen. Everybody shout, I am ready. Buksan po natin ang Bible natin sa Job chapter 1. We're gonna read from verse 1 all the way to verse 3. And then we're gonna jump from 6 hanggang 8. Job chapter 1, verse 1. Praise the Lord. Pakiramdam ko para sa katabi mo yung mensahe natin ngayong araw na ito. Job, sa Tagalog gawa, biro lang. Job chapter 1, verse 1. Sabi dito, there once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. Konti na lang, Manila Zoo na, no? Sa dami ng mga hayop na kanyang inaalagaan. He also had many servants. He was in fact the richest person in that entire area. Everybody shout, Sana all. Sana all kasing yaman ni Job. Amen. Napakaganda ng introduction sa buhay ni Job kasi una't-una pa lang sinabi na kagad that he was a blameless man. He is a man of complete integrity. May takot siya sa Panginoon at nilalayuan niyang evil. Siguro yun rin ang dahilan kung bakit pinagpala siya ng Panginoon na napakarami niyang ari-arian, napakarami niyang mga servant, at kinonsider siya to be the richest person in that area, in that specific region, in that specific area. Pero ang sabi ng verse 6, let's jump to verse 6. One day, the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser, Satan, came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. And Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? Have you noticed my servant Job? Actually, pwede nyo ilagay yung pangalan nyo dyan. Pwede nyo ilagay yung Job, palitan nyo ng Stephen, o palitan nyo ng Samuel, o palitan nyo ng Erica, palitan nyo ng Raymark. Have you noticed my servant Raymark? Have you noticed my servant Myla? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God, and he stay away from evil. And we know the story of Job. He had everything and lost everything. Pero in spite of all that, ang sabi ng Job chapter 13 verse 15, though he slay me, though God would kill me, yet I will trust him. And even so, I will defend my own ways before the Lord. Panalangin ko mga kapatid, ang mensahe natin ngayon will not just bless your life, but also challenge your perspective at the same time. And I want to call this message, Trust God Anyway. Trust God Anyway. Pwede niyo po bang sikuin ang inyong katabi ng medyo malakas-lakas ng konti at sabihin mo sa kanya, anumang pagsubok na yung pinagdadaanan, trust God anyway. Sige, muli mong tapikin yung katabi mo at sikuhin mo uli ng mas malakas yung isa naman. Sabihin mo sa kanya, anumang struggle na meron ka, trust God anyway. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, ang buhay natin is filled with twists and turns. Lahat tayo ay dumadaan sa mga mountaintop experience, dumadaan tayo sa mga valley low experience. Lagi ko nga pong sinasabi na ang buhay natin, talagang parang parang ups and downs, no? May mga wow days, may mga out days, may mga panahong magpapasalamat ka sa Panginoon sa mga pagpapala ng Diyos. Pero there are moments in our life that we will cry, no? Papunta sa ating pagtulog because we are going through a struggle or pain.
ang uncertainty ng buhay, may mga blind spots ang buhay, may mga pagkakataon na parang ang hirap i-navigate ng ating buhay. Para bagang kahit anong try natin at kahit gaano karaming memory verse ang ating kabisado, it seems like napakahirap talagang makasurvive po sa buhay na ating pinagdadaanan. However, mga kapatid, yung commitment natin na magtiwala sa ating Panginoon ay napaka-importanting criteria sa ating paglakad sa isang buhay Kristiyano. Let me repeat, in our Christian walk, your trust in God is very significant. Especially in the era and the generation that we are in right now, na ang mga tao nowadays ay nagiging less and less committed, na wala nang gustong mag-commit ngayon. Sabi mo sa katabi mo, para ikaw ang topic ni Pastor ngayon. Na marami ngayon, we are focusing on the ceremony, pero ayaw natin mag-focus sa commitment. Na marami ang nag-i-invest sa kanilang wedding, pero walang nag-i-invest sa kanilang marriage. Because they have that feeling na parang gusto nilang mag-involve sa buhay ng ibang tao o mag-involve sa isang kumpanya, and yet wala silang commitment to do it. Bakit? Kasi kapag may commitment ka, kasama noon yung responsibility. Let me repeat, commitment requires responsibility. Okay? Ibig sabihin, madali sa ating mag-add to cart, pero it takes commitment para i-check out mo yan at bayaran. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw na naman yung topic, no? Puro add to cart lang tayo, pero wala tayong ma-check out. Kasi napakadaling mag-add to cart. Kumbaga parang ito yung mga wish list natin, ito yung pinapangarap natin bilhin. Ito yung gustong-gusto nating bilhin, pero it takes commitment para ito ay bayaran, mag-commit ka, no? Para ito ay mapasayo. Alam niyo mga kapatid, ako naniniwala lahat tayo kailangan talaga natin mag-commit sa isang bagay. Bilang isang tatay, dapat committed ka na i-raise ang iyong pamilya at makapag-provide para sa iyong pamilya. Napakahalaga ng isang tao ay committed sa kanyang trabaho, committed siyang makatapos ng kanyang pag-aaral, committed kang maging doktor, committed kang maging engineer at kung ano-ano pa. Napakahalaga ng commitment. At lalo na po sa ating Christian walk, napakahalaga na ikaw ay committed na magtiwala sa Panginoon regardless of the situation. Madali kasing magtiwala sa Panginoon if everything is in favor of what you desire. Kapag ka lahat ng bagay ay para bang tumutugma dun sa iyong timeline at sa iyong schedule, parang napakadaling magtiwala sa Panginoon. Pero yung committed magtiwala sa Panginoon, kahit anong circumstances ng kanilang buhay, patuloy lang silang magtitiwala no matter what. So let me ask you a question, mga kapatid. Are you committed to trust the Lord no matter what? Pwede niyo po ba ilagay sa comment section, are you committed to trust the Lord no matter what? Pakiulit po ito. Are you committed to trust the Lord no matter what? Kahit anong circumstance. Kasi alam niyo sa Christian faith natin, especially kapag pinag-aaralan niyo yung attributes ng Panginoon. For example, isa sa mga attributes ng Lord, yung kanyang pagiging omnipresent. Pag sinabing omnipresent, God is everywhere. No? Nasaan man tayo naroon, na kahit ako'y nandito at kayo'y nandyan, nagdadrive, nagluluto, kaya naman nakikinig kayo dito in person, nandito ang ating Panginoon, nandyan din ang Panginoon sa inyong lugar, sa inyong tahanan. Yun yung kapangyarihan, ang hirap i-comprehend niya. Isa pa sa mahirap i-comprehend, yung omnipotence ng Diyos. Yung kanyang pagiging all-powerful. Na kahit gaano ka-powerful ang mga hinahangaan natin at mga heroes of faith natin, walang papantay sa pagiging powerful ng Diyos na ating pinapanampalatayanan. Pero kasama din sa mas mahirap pang intindihin yung omniscience ng Panginoon. Ang spelling nga niyan, parang science, omniscience. Ang ibig sabihin ng omniscience, yan yung kanyang pagkaalam sa lahat ng bagay. Na anumang bagay natin pinagdadaanan, nasa isip man o nasa puso, alam ng Panginoon ang lahat. Kaya nga parang ang hirap minsan na pinagbibintangan natin ng Diyos na ang Diyos ay walang pakialam, na ang Diyos natin ay parang walang malasakit. Hindi ho totoo. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan kasi siya po ay omniscient. Ibig sabihin, kailangan lang talaga nating ma-realize para talagang yung commitment natin sa Panginoon no matter what ay makapagpatuloy. Kailangan mo ma-realize, number one, na ang Diyos ay sovereign sa buhay mo. Everybody say sovereign. Put that in the chat, capital letter na. The Lord is sovereign. Ibig sabihin ng the Lord is sovereign, kung ano man ang kalooban mo, dapat isinasubmit mo sa kalooban ng Diyos. Kasi kinukonsider mo siya na sovereign sa iyo, kahit pa may pagdududa ka, kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo alam, katulad niya na omniscient. Kahit hindi mo kaya dahil hindi ka katulad niya na omnipotent. O kahit pa parang ikaw ay nagdududa kasi, mangyayari ba talaga? Ang ibig sabihin na, Lord, you are sovereign in my life, nagtitiwala ka,
na yung kalooban ng Diyos at yung plano ng Panginoon ay higit na mas maganda sa plano na meron ka. Isinasubmit mo, ipinapailalim mo yung plano ng Panginoon sa iyong buhay. Ibig sabihin, kapag sinabi mong ang Diyos ay sovereign, inaamin mong ang Diyos ay ruler ng iyong buhay. Na ang Diyos ay magre-reign at maghahari sa iyong buhay, and the Lord will be the Lord of your life. Magiging Panginoon, magiging Diyos ng iyong buhay. Ibig sabihin, anumang plano at sinimula ng Panginoon, mangyayari ito. Pero bukod sa paniniwala natin na ang Diyos ay sovereign, dapat naniniwala ka din na ang Diyos ay lagi mong kasama. That the Lord is with you. Pwede niyo po bang sabihin niya sa katabi niyo na mukhang nangihina na, sabihin mo sa kanya, huwag kang manghina because the Lord is with you. Ang ganda-ganda nitong the Lord is with you kasi isa po ito sa pinaka-comforting na pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Daming pangako ng Diyos, pero yung isa sa pinaka-comforting, yung pangako ng Diyos na siya'y lagi nating kasama. In fact, isa sa mga pangalan ng ating Panginoon ay yung Jehovah Shammah. Ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah is the Lord is with us. In essence, kung itatranslate pa natin yan sa mas mababaw na English, the Lord is present. He is present. Kumbaga, ang Diyos wala sa future lang, wala lang siya sa past. Ano man pinagdadaanan mo, kasama kanya sa present. Na ang sabi ng Psalms chapter 46 verse 1, the Lord is my refuge, the Lord is my strength, He is the very present help in times of trouble. Everybody say present. Ibig sabihin, kung naniniwala ka that the Lord is with you, naniniwala ka that God is present in your condition, that the Lord is present in that hospital, that the Lord is present in that pandemic, that the Lord is present in that loss, na sa gitna ng iyong sorrow, sa gitna ng iyong sadness, the Lord is present. He is there to be your refuge. He is there to be your very present help in times of trouble, in times of crisis. Kahit nasa courtroom ka pa, the Lord is present. Kaya nga si Samson ay powerful because the Lord was with him. Kaya nga si Joseph ay naging successful at nakaranas ng promotion because God is with him. Kapag kasama mo ang Panginoon, may promotion. Kapag kasama mo ang Panginoon, magiging powerful ka talaga. Si Shadrach, Meshach, and Abednego nakasurvive dun sa blazing fiery furnace because God was with them. Si Daniel, he made it through the night dun sa lions den because God is with them. Hindi natin kayang makasurvive sa mundong ito kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Mawalan ka man ng trabaho, wag na wag kang mawawalan ng pag-asa because God is with you. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon, God is with me. God is with me. Mawalan man ng hanap buhay, at least yung katinuan hindi nawawala because God is with me. In the mountaintop, He is with me. In the valley low, He is with me. At kapag kasama ko ang Panginoon, ang daming nangyayari sa buhay ko. When God is with you, you will experience bigger opportunities. When God is with you, you will discover and unlock bigger possibilities. Kapag kasama mo ang ating Panginoon, you will discover that He has bigger promises, greater plans. Amen. Great and amazing future that He has in store for each and every one of us. You have a better future kapag kasama mo ang ating Panginoon, and you will experience good success when God is with you. Everybody say that again. God is with me. God is with me. Ituro nyo ang inyong katabi, itag nyo ang somebody, sabihin mo sa kanya, God is with you. In fact, when Jesus was born, in Matthew chapter 1, ang isa sa mga ipinangalan, amen, sa ating Panginoong Yesus, at itinawag sa kanya ay yung pangalang Emmanuel. Sabi ng verse 23, Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son. They shall call his name Emmanuel. Everybody shout that, Emmanuel, which is being interpreted as God with us. Yung salitang Emmanuel, ang ibig sabihin niyan is God is with us. Ang ganda nito mga kapatid. Ang gandang assurance that the Savior of the world is with you. That the God who created the universe is with you. Who spoke the universe into existence. He is with us. Even when things go wrong. Kahit na bumagsak ang negosyo, matanggal sa trabaho, mawala ng mahal sa buhay, when things go wrong. Should I say sa buhay ni Job, when everything goes wrong, when you had everything and lost everything, there will be moments of fear. There will be moments of anxiety. Mangangamba ka, mababalisa ka, mag-aalala ka.
but it makes all the difference to know that God is with you. Let me repeat that. Sa panahon that everything seems like is wrong, parang lahat ng bagay mali sa buhay mo, na nawalan ka ng mga bagay-bagay na inaasahan mong dapat nagmumultiply na sa buhay mo. Kung ikaw man ay mapunta sa sitwasyon na kahit ang pera mo ay walang magagawa, ang edukasyon mo ay walang magagawa, at ang experience mo ay walang magagawa, it makes all the difference to know that God is with you. Kahit pa everything is going wrong, pero kung alam ko na ang Diyos ay lagi kong kasama, it makes all the difference that I know that I am in good hands. Not with Metrobank, but with the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you're in good hands kapag ka ikaw ay nasa Panginoon. Because God is with you. Now, knowing that God is sovereign, knowing that God is with you, all of that introduction for this one simple statement. With all hell break loose, and you acknowledge that God is sovereign, and you acknowledge that God is with you, will you continue to trust God kahit na hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan? Will you continue to trust God no matter what? Kasi ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, buong puso. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Napakagandang verse ito, mga kapatid. Umpisang-umpisa pa lang. Ang sabi na kagad doon, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Trust, actually in the Hebrew, ibig sabihin nito, trust entirely. Pagkatiwalaan mo ng buong-buo ang ating Panginoon, that even though your back is against the wall, that even though when God seems like parang si Lord behind the schedule na, dun sa kalendaryong isinet mo, na parang ang ating Panginoon sa totoo lang, parang ikaw nagwo-worry ka na sa future mo, pero parang ang Lord wala pang ginagawa. Sabi lang ng Panginoon sa atin, pinapaalala ng Book of Wisdom, trust the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Huwag mong pagkatiwalaan ang sarili mong pangunawa, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Now, ito yung mahirap na part. Kasi si Job, righteous. Si Job, blameless. Si Job, may takot sa Panginoon. Sabi pa nga ng Job 1:1, he shunned the evil. Ibig sabihin, nilalayuan niya ang mali at nilalayuan niya ang kaaway. And yet, sa kabila ng lahat ng tama sa kanya, think about this, ha? Si Job, blameless. Si Job, a man of integrity. Si Job, may takot sa Diyos. Si Job, lumalayo sa kaaway. Think about it. Ulitin ko ulit. Si Job, blameless. Si Job, may integrity. Si Job, may takot sa Diyos. Si Job, lumalayo sa kaaway. Think about this. 4 na yan. Sinyalis na ng pagkabanal ito sabi mo sa katabi mo, parang wala ka dun sa 4 na yan. Parang lahat, yung 4 na yun, check kay Job, pero parang sa katabi mo, parang isa lang check Amen? Kay Job, out of 4, 4 talaga sa kanya. And yet, ang sabi ng scripture, yung binabasa natin kanina, habang si Satan daw ay nagpapatrol and watching everything that is going on. Sabi ng scripture, ang ating Panginoong Jesus ay nagsalita, ang ating Diyos rather, ang Panginoon ay nagsalita, sabi niya, have you noticed my servant Job? Napansin mo ba si Job? Kasi habang nagpapatrol si Satanas, siguro nagtitingin-tingin siya, ano na ba nangyayari sa mundo? Sinisiguro lang ng Panginoon, napansin mo ba si Job? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, he was the finest in all the earth. Wow, what a compliment. Kapag Diyos mismo nagsabi that you are the finest in all the earth. However, kung ako ang nasa kalagayan ni Job, baka sabihin ko kay Lord, Lord, wag niyo na po akong ibida kay Satan. Oo, Lord, wag niyo na muna. Ibida niyo na lang si Sam. Ibida niyo na lang po si Mika. Wag niyo na po ako ibida, Panginoon. Kasi sabi, si Satan, nagtitingin siya na everything is going on. Ang gustong-gusto mo, siyempre, wag na ako mapansin. Kasi pag napansin ako ni Satan, baka ako papagtripan yan samantalang hindi na nga napansin, si Lord pa nagbida. Ano sabi ng Panginoon? Napansin mo ba yung aking anak na si Job? Aba, he was the finest of them all. Sabi ni Satan sa kanya, talaga? Sige nga, stretch out your hand. Guluhin mo nga at tanggalin mo nga lahat ng meron siya. Sinisiguro ko sa iyo, pag tinanggal mo lahat ng meron siya, susumpain ka niyan. Ganon ka-confident si Satan. Sinasabi niya, nagtitiwala lang naman yan si Job sa iyo
Kasi mayaman siya. Nagtitiwala lang naman niya si Job sa iyo kasi may Manila Zoo siya. Tanggalin mo yung sa kanya yung Manila Zoo. Tanggalin mo lahat ng yaman niya. Tanggalin mo ang kanyang mga anak. Tignan natin. Tignan mo, susumpain ka niya. Anong ginawa ng Panginoon? Sige, inallow ng Lord si Satan na gawin ito kay Job. Pero sabi lang ng Panginoon, huwag mo siya papatayin, huwag mo siya sasaktan. Ano nangyari? Instantaneously. Sabay-sabay. And I don't want that any of us would experience what Job had experienced. Because Job had everything. But all of a sudden, he lost everything. Yung kanyang 10 anak namatay, the children are dead, the business is gone, and his body was sick. Let me repeat. His children are dead. The business gone. His body was sick. 10 anak namatay. Lahat ng kanyang Manila Zoo namatay. At ang kanyang katawan ay may sakit. Now I wonder, katulad ni Job, tayo din po ba ay minsan nakakapagtanong sa ating Panginoon kung bakit ako naman ay man of integrity, I fear the Lord, I stay away from evil, and I try my best to be blameless. Nanalangin lang ako, Lord, ng kapayapaan, trouble pa yung dumating sa buhay ko. Lord, nanalangin ako sa iyo ng kaligayahan, pero bakit depression ang nakuha ko? Lord, nanalangin po ako ng kagalingan, bakit cancer ang nagpakita? Nararanasan niyo po ba minsan yun, mga kapatid? Na para bagang ginagawa niyo naman ang lahat ng tama, pero lahat ng nangyayari sa inyo ay mali. Because we have realized all throughout these years, at least for me, na-realize ko that sometimes God will do something that you thought He will not do. May mga bagay na inaalaw at pinapayagan ng Panginoon na hindi mo iisiping iaalaw ng Panginoon. Pero sa reality ng buhay, sometimes He will allow it for a reason. Narito po kay last Sunday, paulit-ulit nating sinasabi na ang pain inevitable. Daranas tayo ng pain and suffering. Pero alam natin that for every pain that we experience, may purpose ang Panginoon kung bakit niya ito inaalaw. And to make matters worse, this is interesting, to make matters worse, yung kanyang asawa na natitira, ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na yung Diyos mo, curse your God, and die. In essence, sa sinasabi ng kanyang asawa, alam kong may tiwala ka sa Diyos, alam kong ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, alam kong may takot ka sa Kanya at nilayuan mo ang evil, pero tignan mo ang nangyayari sa iyo. Sumpain mo na ang Diyos mo. In essence, give up on your God. Sukuan mo na yung Diyos mo na patuloy mong pinagkakatiwalaan for many years. You know what? I tend to realize that, you know what? When you had 10 children, you had thousands of animals in your Manila Zoo, and you are healthy, isabay mo pa yung pagiging blameless, a man of integrity, you fear God, you stay away from evil, napaka-perfect ng buhay mo. Napaka-perfect. And all of a sudden, everything was gone. Para sabihin ng asawa mo, sumpain mo na ang Diyos mo, mag-give up ka na sa Kanya. In essence, ba't ka pa nagtitiwala? Sumuko ka na. Parang sa totoo lang, mga kapatid, sometimes, I don't know, can I be honest with you? Sometimes, giving up is the most logical thing to do. Minsan, parang mas logical pang mag-quit na lang at mag-give up na lang. Ito bang mapapala ko? Sa lahat ng ginawa ko para ako'y maging matuwid. Nagsimba na nga ako't lahat, nananalangin na ako't lahat. Ito pa ba ang isusukli ng buhay sa akin? Ito pa ba ang isusukli ng Diyos sa akin? Well, Lord, I love you, I honor you, but, well, God, I am done. I am done. Suko na po ako. Kung ako siguro si Job, that might be my statement. Because I'm not blameless like him. I'm not as perfect as him. Pero iba naging response ni Job. Sabi ni Scripture, after all the things that he went through,
After na mawala sa kanya ang maraming bagay, ang sabi ng scripture, sinira niya ang kanyang damit, kinalbo niya ang kanyang buhok, nagpatira pa siya at dumapa siya sa daan, at nagpuri sa Panginoon. Na sinabi ni Job, hubad akong dumating dito sa mundong ito, hubad din akong lalabas sa mundong ito, sapagkat ang Diyos ang nagkakaloob, ang Diyos din ang may karapatang bumawi nito. Blessed be the name of the Lord. Whoa! What an attitude, mga kapatid. But Job even take that to the next level. Hindi niya lang sinabing, hubad akong dumating dito at hubad akong alis. Hindi niya lang sinabi that the Lord gives and takes away. Hindi niya lang sinabing, purihin ang Panginoon in spite of all these things that happened to me. In fact, sinabi niya sa Job chapter 13 verse 15, and though He slay me, yet I will trust Him. Sa Tagalog, kung ako man ay patayin ng Panginoon, mananatili pa rin akong nagtitiwala sa Kanya. Now, you have to understand the context here. Yung kanyang pinanggalingan sa kanyang sitwasyon ngayon. Ang kanyang buhay ay perpekto. And yet all of a sudden, everything was gone. He had everything. And then he lost everything. Wala ang kanyang anak. Wala ang kanyang negosyo. Wala pa yung kanyang asawa, yung suporta ng kanyang asawa. Meron pa siyang sakit na incurable at hindi mapagaling at that time. Pwede niyang sumpain ng Panginoon. Pwede siyang mag-give up at mag-quit. And yet, he had the audacity to say, ang lakas ba ng loob niya para sabihin, kahit patayin ako ng Panginoon, sa ibang translation, even if God kills me, I will trust Him. Kahit nabawian ako ng Lord ng buhay, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, just thinking about this, na tulad natin, na tayo ay unreliable, tayo ay hindi perpekto, buhay natin malayong-malayo sa nakagisnang buhay ni Job, na napaka-perpekto at malapit sa Panginoon. And yet, sa kabila ng ating imperfection, at sa kabila ng ating kakulangan, laging ipinapaalala ng Panginoon sa atin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay matalinong Diyos. He is all-wise. He is all-knowing. He is all-powerful, omnipotent, omniscient, all-knowing ang ating Panginoon. He's loving, He's caring, He is gracious, He is merciful sa lahat ng bagay. What a reminder from Job. Sinabi niya, mawala ang lahat ng bagay sa buhay ko, pero hindi mawawala ang aking pagtitiwala sa Diyos. What an attitude. What an attitude. How I wish all of us have that kind of attitude. Mawala na ang lahat, magtitiwala pa rin ako sa ating Panginoon. Sa totoo lang, aminin ko sa inyo totoo, hindi sa lahat ng pagkakataon kaya natin sabihin ito. Kasi kung tayo magsasabi, sasabihin natin, Lord, kung patayin mo ako, the ending na. Tapos na buhay ko. Pero kay Job, kahit na mawala at bawian ako ng Lord ng buhay, in the first place, siya naman ang nagbigay. Ang pagtitiwala ko sa Kanya hindi mawawala. In fact, mga kapatid, if we will continue to read the story that I just read to you earlier, bago natin sabihin yung title, I have discovered something. May na-discover ako eh. Na-discover ko na si Satan at this point have exposed yung babaw ng ating pananampalataya. Everybody say, ang babaw. Pakilagay nga po yan sa chat. Ang babaw. Sabi mo sa katabi mo, ang babaw. Kasi, amen, although Job had everything, although Job is a man of integrity, he was blameless, may takot siya sa Panginoon at lumalayo siya sa ahaway o sa diablo, sa verse 9, something is interesting sa conversation between Satan and the Lord. Kasi para bagang in-expose ni Satan yung pananampalataya ng marami sa atin. Let me show you. Come. Let me show you. Ang sabi ng verse 9, Satan replied to the Lord, yes. Kasi sinasabi ni Lord, di ba? Have you noticed my servant Job? He was the finest in all the earth. Look at verse 9. Ang sabi ni Satan, well, yeah, I agree. Satan, si Job was the finest in all the earth, but Job has good reasons to fear God. You have always put a wall of protection around him. Parang, alam ko, si Job ang pinaka-blameless. Si Job ang man of integrity.
mayaman siya, nasa kanya na ang lahat. Para siyang si Daniel P. Pero, kaya lang naman siya ganun. Kasi meron siyang hedge of protection eh. Iningatan mo kasi. You always have a wall of protection around him. At yung kanyang tahanan, yung kanyang property ay hindi magalaw-galaw. You have made him prosper in everything he does. Tingnan mo kung gaano siya kayaman. Verse 11, but reach out and take away everything, and he will surely curse you to your face. And I believe that statement just exposed our faith. Kasi sinasabi ni Satan sa kanya, it is undeniable, walang makakatanggi, na si Job ay may pananampalataya, na si Job ay may tiwala, na si Job ay righteous, mayaman siya, wala na makakapag-deny nun. Pero subukan mong tanggalin lahat nung yaman na meron ka. Susuring ko sa iyo, susumpahin ka ni Job. Kaya lang naman may tiwala yan si Job sa iyo. Kasi pinagpapala mo. Subukan mong tanggalin. Tapang, no? Kaya lang naman, kalaka lang naman mahal niyan kasi inahatid mo eh. Try mong wag ihatid. Kaya ka lang naman mahal niya kasi inaangkas mo sa motor eh. Try mong paglakarin. Tingnan mo, magugulat ka. Hindi pa kayo umaabot ng first monthsary. Hiwalay na kagad kayo. Kaya ka lang naman mahal niya kasi sinusustentuhan mo eh. Try mong hindi sustentuhan. Ano sinasabi ni Satan dito? Ang sinasabi ni Satan, alam ko blameless siya, alam ko may tiwala siya sa'yo, pero suspensya ko lang, kaya lang siya merong tiwala kasi meron siya ng lahat. Try mong wag gawin sa kanya yung bagay na meron siya. Wag mo siyang suplayan. In essence, try mong wag suklian yung kanyang blamelessness. Try mong wag, alam ko, di ba, lumalayo siya sa kaway? O try mong wag suklian yung ginagawa niya. Wag mo siyang i-reward. Wag mo siyang i-bless sa mga bagay. Tignan natin kung magtitiwala pa rin siya sa iyo. Subukan mo. I-try mo lang, Lord, ha? Kahit na pray siya ng pray, wag mo sagutin. Try mo lang. Yung magpa-fasting siya, pero matatanggal pa rin siya sa trabaho. Subukan natin. Magtitiwala pa kaya yan? Na kahit simba siya ng simba, kahit napunta siya ng punta sa church, hirap pa rin yung kanyang buhay. Subukan mong gawin sa kanya na kahit simba siya ng simba at hindi siya uma-absent sa Gia Kamanaba Sunday Worship Experience, 11 a.m. at 3 p.m. 2 service, linggo-linggo. Try mo lang na kahit na ganun siya ka-dedicated na maglingkod, pero wag mong sagutin yung prayer niya. Tignan natin kung aatin pa yan. Tignan niya natin kung uulit pa rin yan. Na kahit kanta siya ng kanta ng Christian song, nagkakasakit pa rin siya. Para bagang ine-expose ni Satan ang pananampalataya ng marami sa atin na hindi kaya akala natin may faith tayo, pero ang totoo, we only have faith for the outcome and we don't really have faith in the Lord. Na may tiwala at may trust lang tayo. Kasi sabi ng Scripture, trust the Lord. Trust in the Lord. We don't trust our resources. We don't trust dun sa blessing at hindi nakaangkla yung ating pananampalataya sa mga pagpapalang nakukuha natin. Kasi ang sabi nga ni Satan, subukan mong tanggalin ang lahat ng blessing na nakukuha niya. Tignan natin kung hindi kanya susumpahin. Kasi marami nga naman talaga na may pananampalataya pero hindi sa Lord. Kundi sa mga outcome, sa mga blessing na kaya ako magsisimba. Kasi alam kong pag nagsimba ako, pagpapalain ako. Ay, sa simbang gabi namin, kukumpletuhin ko yung siyam para yung wish ko matupad. Gagawin ko yung lahat ng ito para dinggin ako ng ating Panginoon. Kasi may concept tayo. Na if I will do this, God will bless me. That if I mess up, paparusahan ako ng Panginoon. Meron tayong concept na basta linggo-linggo ako nagsisimba, linggo-linggo rin akong pagpapalain ng Panginoon. Na ako'y pagpapalain ng Panginoon kung consistent lang ako sa attendance ko sa church. Na pagpapalain ako ng Panginoon kapag consistent ako sa giving, consistent ako sa serving, consistent ako sa pagpipray. And by the way, I want to encourage you to be consistent in all of this. Be consistent in attending, in praying, in serving, in giving. By all means, do that. But not with the motivation na kapag naging consistent ako, consistent din yung blessing. But instead, we serve not to be blessed, but we serve because we are blessed. Na hindi tayo umaati ng church para pagpalain, kundi pinagpala ka ng Panginoon. And here you are today, giving back all the glory and all the honor and all the praise sa ating Panginoon. Kasi kung ang mindset natin is, gagawin ko to para pagpalain, gagawin ko to para ibigay niya, is that the kind of relationship that you want with your God?
Ganyan bang relationship ang gusto nating i-cultivate natin sa atin? That's not faith in God. That is faith in reciprocity. Naniniwala ka na kapag ginawa mo to, ibabalik niya, reciprocal. Na sa totoo lang, wala talagang faith kay Lord, kundi may faith sa reciprocity. Yung bang meron kang pananampalataya, pero hindi pananampalataya sa Diyos, kundi pananampalataya sa sukli. Na Lord, nagbayad ako ng one Sunday, suklian mo ng pagpapala. Na Lord, binigay ko to, suklian mo ng blessing. Lord, nanalangin ako, suklian mo ng kagalingan. That's not faith in God. That is faith in reciprocity. I will do good so that you will do good to me. So that if I mess up, I know you will punish me. That if I do the right thing, Lord God, you will reward me. I want every one of us to be reminded, mga kapatid, that we should not have faith only in reciprocity. Ang pananampalataya natin ay hindi dapat nakaangkla dun sa kayang gawin ng Diyos o gagawin ng Panginoon. Kundi sabi nga ni Job, even though gods would slay me, yet I will trust Him. Ang tiwala nasa Kanya. Ang tiwala is not on what He can do, but my trust in the Lord is based on who He is in my life. Hindi kaya yun po ang rason kung bakit marami sa atin na nagtatanong na, why do bad things happen to good people? And I've been wrestling with that question for years also, katulad ninyo. Tinatanong natin, ginawa naman natin ang lahat ng kabutihan, nagbigay ka, nag-serve ka, ginawa mo naman ang lahat, and yet, bakit mahirap pa rin ang buhay? Why do bad things happen to good people? Pero hindi nyo ba naisip na, yung kabaliktarang tanong naman na, why do good things happen to bad people? Kasi di ba kahit masasama, minsan magagandang bagay pa rin ang nangyayari sa kanila. Hindi kaya nag-i-struggle tayo na intindihin ang galaw ng Diyos sa buhay natin at napofrustrate tayo. Fasten your seatbelt because this is going to be deep. Na posible kaya mga kapatid na hindi natin ito ma-reconcile sa ating kaisipan is because you consider yourself to be a good man, a righteous man, a blameless man, a man of integrity, that you think you deserve something better, and you don't realize that all of us are bad people, all of us did something wrong with the Lord, that all of us sinned before the Lord, that all of us make troubles of our own. Because ang totoo lang mga kapatid, if you will just realize that we make a lot of mistakes, but in spite of all the things that we have done, naging mabuti pa rin ang Panginoon sa atin, hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoon, we still have breath that we breathe today, na meron pa rin tayong hininga, meron pa rin tayong pagkain sa ating tables, hindi ganun karami. Pero sa totoo lang, kung papairalin ng Panginoon yung deserve nating lahat, we will not get anything from Him in the first place. Pero the moment na na-realize natin na sa totoo lang, hindi ko kinukonsider ang sarili ko to be good, but I am a bad person too. I make mistakes. I have committed sins in my life. And I have troubles in my life na lagi kong nagagawa. And yet, in spite of all of that, pinagpala ako ng ating Panginoon. Baka sakaling ngayong oras na ito, sumisigaw ka na ng pagpupuri sa Panginoon of all the things that He has done in your life, because you will realize, oo nga no, baka nag-expect ako ng malaki sa Diyos kasi ang tingin ko sa sarili ko, mabuti ako, marami ako naiambag, marami ako nakabigay sa Kanya. Pero the moment that you will realize, teka lang, after all the things that I have given to the church and done to the church and all the serving and all the giving, kahit lahat lang yun pagsamasamahin, kulang pa rin yan sa grasya na tinanggap ko sa ating Panginoon, na hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang Diyos. Let me repeat, hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang Panginoon. Sabihin nyo nga po yan sa inyong katabi, hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang ating Panginoon. That's why I will trust the Lord with all my heart and lean not on my own understanding. Because as far as I am concerned, I don't deserve the blessing that comes from the Lord. I don't deserve the breath that I breathe today. I don't deserve the food on my table. Kahit na pinaghirapan ko ito, kahit na ako ang nagtrabaho para dito,
Alam kong grace ng Lord ang dahilan kung bakit meron ako ng lahat ng bagay na ito. Hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang ating Panginoon. Laging mabuti ang ating Panginoon. So regardless of what comes your way, I want to encourage our global family all across the world. Trust God anyway. We should trust the Lord. You know why? And I've been asked many times, why should I trust the Lord, Pastor? You should trust the Lord because He is trustworthy. Kaya dapat kang magtiwala sa Diyos kasi ang Diyos mapagkakatiwalaan and you can rely on Him. Na lahat ng ipinangako ng Panginoon sa iyong buhay, lahat ng bagay na sinambit niya na magiging realidad sa iyong hinaharap, may pangako ang Diyos na ito ay maisa sa katuparan. Sabi ng 1 Kings chapter 8 verse 56, I will end with this. Praise the Lord who has given rest to His people, just as He promised. Not one word has failed of all the wonderful promises He gave through His servant Moses. Let me repeat that last phrase again. And I believe this is a word for somebody na nagdududa at nahihirapang magtiwala sa Panginoon ngayon. That not one word, not one promise from the Lord has failed. Walang wonderful promise na ibinitawan ng Panginoon na hindi naisa katuparan. With that in mind, with that revelation in your heart, can you trust God kapag sinabi ng Panginoon sa iyong, fear not? Fear not kahit na this week ka na ooperahan, fear not. Fear not kahit na hindi ka sure sa iyong hinaharap, fear not. Na kahit hindi ka sure kung paano pagkakasyahin yung budget nyo for the entire month, at sabi ng Lord, fear not. Will you trust God? When He keeps on reminding you, huwag kang matakot. Kahit na maraming bagay ang hindi tugma at hindi okay sa iyong buhay, huwag kang matakot. Na kahit pakiramdam mo, matumal ang negosyo, huwag kang matakot. Na kahit parang nanganganib ang iyong trabaho at kasi sinabi ng Panginoong fear not, kasi kung ako magsasabi ng fear not, matakot ka eh. Pero kung si Lord ang nagsabi sa iyong fear not, He has the integrity. Meron siyang track record that what He said, sabi nga na scripture, binasa natin kanina, not one word has failed sa lahat ng ipinangako ng Panginoon. So kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kapag sinabi niya that I will hold you with my righteous right hand? Na kahit bumagsak ka, He will hold you with His righteous right hand? That no one can pluck you out of His hand kasi siya ang may hawak sa iyo at hindi ikaw ang may hawak sa Panginoon? Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kapag sinabi niya sa iyong, I am your refuge and I am your strength? I am the very present help in times of trouble. Na kahit parang ngayon overwhelming, insurmountable at parang ang hirap talunin ng mga pagsubok na meron sa iyong buhay, can you trust God kapag sinabi ng Panginoon sa iyo, I will be there? Kasi in reality mga kapatid, there will be moments in your life that you need a word in your heart. Capital W-O-R-D. Word from the Lord na kakailanganin mo sa iyong puso sa mga panahong wala kang Biblia sa iyong kamay. Kaya mo ba mga kapatid na magtiwala sa Panginoon na kahit wala kang nababasa, pero meron sa puso mong itinanim ang Panginoon at pagkakatiwalaan mo yung sinabi niyang, do not be afraid? Because the Word of God needs to be embedded in our hearts na every time nakakailanganin mo siya in case of emergency and urgency, you can always draw that word from your heart and quote it from the scripture that He will never leave me. He will never forsake me. Kaya napakahalaga mga kapatid that we will try our best to memorize the Word of God, the words that we read, the words that we keep on listening. Mag-level up tayo, we launch out into the deep. Na yung memorize natin is more than just Jesus wept. Na yung ma-memorize natin is more than just I can do all things through Christ who strengthens me. And that verse works. But there will be times, mga kapatid, sa buhay natin that we need more than that, more than the things na mga verses na ito. Nakakailanganin natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Our responsibility to the Lord is just to obey the Lord, to trust the Lord, to submit to His will, whether we understand it or not. You trust God,
anyway. Everybody shout, trust God anyway. Kahit ano ang diagnosis, trust God anyway. Mawalan man ako ng trabaho, trust God anyway. Ano man ang maging resulta ng eleksyon, I will trust God anyway. Matumal man ang negosyo, I will trust God anyway. Bumabagsak man ang stock market, I will trust God anyway. Hindi ko man hawak ang future ng aking mga anak, I will trust anyway. Kahit na parang mas malaki pa yung lumalabas na pera kaysa pumapasok, I will trust God anyway. And we will keep on trusting and trusting and trusting God. Because we trust God, sabi ng Proverbs 3, entirely. Our whole being, our whole life, with all our heart and soul, we trust the Lord anyway. Father God, we just want to say thank you. Maraming salamat, Panginoon, for you have been so faithful and good to our lives. We are just amazed by everything, Lord God, that you have done in our lives, and all the things that you've done, accomplished, started. Panginoon, here we are today, bringing ourselves before you and realizing that everything that we have and everything that we are praying for, we can only receive by grace. We can only come to you by grace. And allow us, Lord God, to realize it's only because of your grace that we can and we should continue to trust you. Hindi po madali, Panginoon, sometimes, but we thank you for the reminder na kahit hindi namin maintindihan, we trust you anyway. We trust your sovereignty, and we trust that you are always, always, always with us. That you will never leave us, you will never forsake us. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming pong salamat sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, I hope you have been blessed. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hello, Global Family. You made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, iniikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministry ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan, and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gia7b.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.